Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat na nanonood ngayon. Wherever you are in the world, my name is Roy Bato. I am the founder of Club 888 Media Forum. Dito tayo ngayon sa Canterwood Hotel, ang ating bagong uh, place ng Club 888 Media Forum, Quezon City. Kasama ko ngayon ang ating head ng legal affairs na IPS Media Group, si Attorney Isa Ganitan. Attorney. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. And of course, joining me is the station manager of the first health radio in the Philippines, Radyo Kalusugan, Mr. Fred Perez. Magandang umaga sa inyong lahat, magandang tanghali at magandang hapon at magandang gabi saan man tayo sa mundo. Okay, so ang topic ngayon natin will be about agriculture. December, paulit-ulit na lang, every December tumataas ang presyo ng bilihin kasi nga ang issue dyan is supply and demand. Madami daw demand, konti ang supply. And I will ask the gentleman kung ano sa tingin nyo? Bakit kaya ganun? Paulit-ulit na lang tayo. Ba't hindi pa ang daming budget sa Department of Agriculture, ang dami namang, for many years, ilang presidente na, every December, paulit-ulit yung problema. Tumataas talaga yung, at kung kailan December, nagkakaroon din ng bagyo and everything. So, I'll start with Attorney Tan. Your opinion, Attorney. Yung paulit-ulit na problema sa pagiging mahal ng pagkain sa panahon ng Pasko at saka kuminsan, no? O napapadalas, diba? Kinakapos tayo sa mga prime commodities, yung mga kailangan talaga ng taong bayan ng mga pagkain ay nawawala, no, sa ating mga palengke. Alam natin na ito ay nangyayari, no, at napapadalas, no? Nagiging sakit ng ulo ng lahat. Kung bakit hindi ito nalulunasan, mangyari po lamang, siguro hindi natin titingnan na ito ay ang kakapusan o ang pagiging mahal ay panandalian lamang. Palagay ko, tayo ay nagiging biktima na ng isang umiiral na sistema na kung hindi natin yan ay tututukan at bibigyan ng akmang aksyon, mas lalo pang magpapalala sa ating sitwasyon. Doon po muna ako kasi bigyan daan natin yung ating kasama, si Fred, kung ano din po yung masasabi niya tungkol dyan. Good. Okay, dito naman sa aking pananaw, ito ay uri ng kapabayaan ng gobyerno. Kapabayaan yan. Kasi, ang problema tungkol sa pagtaas ng bilihin, dapat 1, 2 taon hanggang 5 taon. Mapag-aralan na yan kung gagamitin natin yung tamang kaunawaan. Una, bakit hindi natin paghahandaan? Kasi alam naman natin ang mga Pilipino mahilig talaga sa selebrasyon. Diba? Mahilig sa selebrasyon yan. Maraming pangangailangan. Sukat na. Ilang milyon ang maghahanda. Dapat ang gobyerno, hinahanda na nila yan na mag-imbak na. Mag-imbak na sila ng mga produkto tulad ng sibuyas, bawang, o kung ano-ano man, bigas, kumpleto yan. Kasi kaya nating i-stock ng 5 months ang sibuyas, kaya nating i-stock ng 6 months yung bawang. Ibig sabihin, dapat nagpundo na. Dahil sa kapabayaan, hinahayaan yung mga negosyante na itatago, ibig sabihin, kulang sa monitoring, doon tumataas ang presyo dahil mataas nga ang demand. Marami tayong mga bodega na puno-puno. May nakita ko noong nakalipas lang na araw na nagpunta ako ng Pampanga. Maraming laman na silip ko lang. Marami silang laman. Bakit hindi na inilalabas? Dahil inaantay ang Christmas season. Ibig sabihin, mayroong nanamantala. Yan. Ngayon, alisin na natin muna yung pananamantala dahil baka hindi pa alam kasi umaasa tayo sa PH Day. Okay? Pwede natin gawing isang aral na ang Department of Agriculture gagawa sila ng paraan na dapat tulungan ang mamamayan na magtanim. Ang nangyayari kasi sa atin, kailangan hektar. Albo, ikaw attorney, mayroon kang 5 hektar, tutulungan ka na ng gobyerno. Si Roy, mayroong 3 hektar, tutulungan ng gobyerno.
Pero pag 1 hectare lang, hindi tutulungan ng gobyerno. Kailangan magsama-sama sila. Ngayon, samantalahin naman sila noong mga negosyante. O sige, pag-isahin ko kayong yung lote mo, ako ang aangkin. Kumikita ngayon siya. Teka pala, di ba meron ng parang ganyan, cooperative? Yun nga ang problema sa kooperatiba. Ang kooperatiba, yun ngayon, papasok na tayo dyan. Ang kooperatiba, sinong kikita? Secretary, President, Board Member. Bakit hindi na lang natin bibigyan ng priority, total control naman ng local government o nakikita naman o mayroon naman tayong tinatawag na ALPA. Ang presidente, mayroong tinatawag National Security Council. Pwedeng sila sa isang barangay, sa pagkakaalam ko noon, nung medyo panahon, 5 hanggang 15 alpa sa isang barangay. Sila ang magre-report sa presidente para ipasa doon sa agriculture na itong lote na ito, pag-aari na ito, tulungan ito. Mamumonitor yan na hindi naman nila kilala, magsasaka din yan. Para yung production, doon, yung kaakibat ng Department of Agriculture na bibili para mai-stock yung mga bilihin o makukontrol yung presyo. Hindi samantalahin. Pero sa laki ng Pilipinas, Fred, kakayanin ba yun? Laki ng Pilipinas. Okay. Panahon ko pa rin. Panahon ni Duterte, 488 billion ang nakalaan sa intelligence fund. Ibig sabihin kaya. Magkano lang ang pasweldo? Ipalagay mo na mataas talaga ang totoo. Ang National Security Council, mataas ang pasweldo. Bibigyan ko kayo ng sample. 1998, ang sweldo ko noon, 28,000. Nung time na yon, kapitan ako. Nung time na yon. Pero ang minimum noon, nasa ang sweldo ko sa City Hall noon, nagtrabaho din ako sa City Hall, is 9,000 lang, isang buwan. Ordinary tao. Ibig sabihin, malaki ang kita noon. Kaya nagsiservisyo. Dapat account. Naa-account yan. At lahat ng barangay, lahat ng bukid, lahat ng karagatan, mayroong National Security Agent. Lahat yan. Kaya kayang-kayang marating yan. Paano yung concept ng saan ngayon lulugar sa Department of Agriculture? Kasi daming budget sa kanila. Anong trabaho nila? Wala na sila. Kaya nga sila lang yung taga-monitor. Monitoring sila, mayroon din silang nandoon. I-duplicate lang or i-tawag nito, magkakaroon lang yung National Security Council, yung ALPA nila na magre-report na, yung ito hindi nagtatrabaho, pwede nilang alisin yung tao na yun. O ito, investigahan ito dahil inaabuso nila yung puto, hindi ginagamit. Kasi ang kailangan natin ng food security, hindi lang pagkain pati yung mga isda kasama doon. Kailangan balance yan, mga hayop, lahat yan sa food security. At saka, pag 100,000 ang mamamayan ng Pilipinas nakakain, kasi di naman lahat yan, may mga bata dyan. Ibig sabihin, kung per kilo, isang tao, 100,000 kilos. Yung, kung pwede ako Sige. makasingit, yung naririnig ko sa kay Fred, lalo na sa RT, mga taga-pakinig din, may binabanggit siya na yung kahalagahan ng pre-positioning. Naririnig din natin ito sa mga iba-ibang departamento ng ating pambansang pamahalaan. Yung prepositioning na yan, lalo na malimit, naririnig natin yan kapag halimbawa may napipinto tayong bagyo. Diba? Naririnig natin na nakapreposition na yung mga pagkain, nakapreposition na yung mga evacuation center na tumanggap ng mga nasasalanta ng bagyo. No? Pero mangyari po lamang, hindi ang kalaga ng prepositioning, gaya ng yung paghahanda, yung paglalaan. Bakit kaya nagiging sakit ng ulo natin tuwing magpapasko na nagiging mahal ang bilihin? Ngayon yung usapin, kakasya ba sa Noche Buena yung 500 piso? Hindi. Diba? Nababatikos ngayon yung Department of Trade and Industry Secretary, pero sinasabi niya, pinagpupunitan niya na ang 500 ay kakasya. Pero kung titingnan natin, yung age-old wisdom o yung kaalaman tungkol sa paghahanda, hindi natin yan kailangan matutunan sa eskwelahan lang. Mismo yung mga matatanda natin, yung ating mga ninuno, pag alam nilang may mahalagang okasyon, kagaya ng pagtitipon ng piyesta o mahalagang okasyon ng pagdating ng Pasko, hindi ba maalala natin, nag-aalaga sila ng baboy, nag-aalaga sila ng manok, para pagdating ng piyesta na yan, may huhugutin sila.
Hindi yung tipong pupunta pa sila ng palengke last minute upang mamimili. Dahil nga, para alkansya, naglalaan sila. So yung pre-positioning mahalaga, no? Yung paghahanda sa ganung bagay. Siguro hindi natin aantayin na lalaki yung problema, no, sa pagmamahal ng mga bilihin at nabibiktima tayo ng hoarding, yung mga malalaking warehouses. Kumpleto naman pala ng pagkain pero hindi binibitawan yung stock nila dahil inaantay mo nang magmahal yung bilihin bago nila bitawan. Yung ibig sabihin nun, may mga namumuhunan na mga ngalakal na nabibiktima tayo o nilalabas nila yung kanilang mga stock tuwing nandoon na, no, tumataas na yung presyo. Ibig sabihin, yan, isang klase ng sistema yan na hindi maganda sa ating bansa na nabibiktima tayo. Kaya nga kuminsan nagiging popular, nagiging katanggap-tanggap yung tinatawag na regulation sa presyo. Di ba, na namumonitor yan. Hanggat maaari yung presyo ng mga bilihin, hindi nagbabago. Kahit pa man na ang panahon ay nagtatakda na mas marami ngayong kukonsumo ng karne, ng itlog, ng baboy, ng gulay, hindi dapat pinaglalaruan ang taong bayan tungkol doon. Lalo na sa mga basic or prime commodities. So, sa ulitin, nagpapasalamat ako na nababanggit ni Fred yung kahalagahan ng prepositioning para panlaban natin sa hoarding. Kasi, paano nga ba naman kung lahat ng pamamahay ay handa? Wala nang bibilin sa palengke. Okay? Hindi ubra yung hoarding. Kasi wala nang maghahagila pa ng pang Noche Buena. Dahil handa na yung pamamahay. Bago pa man dumating yung Kapaskuhan. O bago pa man dumating yung fiesta. So, salamat at naiangat natin yung kahalagahan ng prepositioning at gaya din ng sinasabi ni mas marami na ngayon yung dumadayo at pumupunta sa mga kabiasnan. Kumukonti yung nagtatanim, no, sa ating mga kabukiran. Isa din po siguro ang nagiging dahilan kung bakit mas malimit, mas gugustuhin na lang ng gustong kumita sa kalakaran ng gobyerno na mag-import na lang ng ating mga kalakal, ng mga bilihin na kung tutuusin, kaya namang itanim. Kaya naman natin paramihin yung mga isda kung napag-aralan at natutukan lang ng matindi itong mga gawain na ito. Palagay ko, kasama na yung mga tagapakinig natin, sasang-ayon kayo na sa tulong-tulong at pagsasama natin, magagawa natin ang paraan na ang mga malalaking problema ng ating bansa ay maiibsan at masusolusyonan. No? Dahil kanya-kanya tayong gumagawa ng hakbang para masupil ang mga kalukuhan at maitama yung dapat nating gagawin, kagaya ng paghanda o ng prepositioning. Pero siguro nandito ang Department of Agriculture, pag tinanong natin, sabihin naman nila, yeah, nagre-ready kami. Definitely they will say that. Nagre-ready talaga sila. Oo. Totoo naman yan. Pero ito yun. So ano yung problema? Oo, ito yung problema. Sa pagre-ready, doon nga sa sinabi nyo na 500, totoo yan, kaya naman. Kung nasa lamisa ka lang. Wala ka sa pill. Kasi ang tinitingnan mo kung ano lang yung control price nyo eh. Kaya nga yun ang problema sa atin sa PhD. Kaya nga dati, ako hindi ako naghahamak sa PhD. Pag sinabing PhD, ang intindi ko yun, pira hanap dito. Hindi yung professional. Pero ito salitang lang to. Yung para sa akin. Kasi bakit? Tinitingnan nila yung lamisa. Ito yung presyo, ito yung presyo, ito yung presyo, ito yung presyo. Okay, tama naman. Pag tinutal mo 500. Pumunta ka sa palengke. Sasabihin din kayo pumunta sa DTI. Kasi hindi iba ang presyo doon. Iba ang presyo dito. Kinukuha nila yung presyo sa wholesaler o doon nagsasabi ng mga negosyante na naglalaro sa atin. Alam mo, katulad yan. Sibuyas ngayon. Sasabihin ko sa iyo, pumunta ka lang dyan sa Scout 3S. 120 pesos. Mabibili mo, Scout 3S. Pumunta ka sa Commonwealth Market. 240. Pumunta ka sa mga maliliit na palengke, 300 isang kilo. Bakit nabibinta to ng 120? Dahil sila, yung direct tatanim nila, yung binibili lang daw sa kanila ng 70 pesos ng mga negosyante. Kaya ang ginawa nila, binunot nila, dinala nila dyan sa Scout 3S, nagtitinda sila, gumamit sila ng sasakyan, nag-arkila sila ng sasakyan, tapos silang lahat doon nagtitinda sa mga produkto nila, ito yung presyo. Pero bakit pagdating dito, napagkataas?
Yan ang problema sa PhD. Yan ang problema sa Department of Agriculture. Puro lamisa lang sila. Hindi sila nagpipil. Mayroong mang nagpipil, may pilyon. Oo, yun yung pinakamalaking problema dyan. Pwede kong Yeah, go ahead. pwede kong dugtungan yan yung obserbasyon na malimit siguro yung kaisipan ng Departamento ng Agrikultura. Hindi na sa binabatikos natin. Pero yung kaisipan ng marami, pag sinabi nilang ready sila, ready naman kami, naghahanda naman kami. Ganun. Pero kung tutusin, sabik ang taong bayan makita yung mga kawani ng taga-Department of Agriculture na umiikot, nakikisalamuha sa mga karaniwang tao para nang matugunan yung mga pangangailangan nila. Ngayon kung ang sinasabing naka-ready ang Department of Agriculture dahil nakasandal parati sa national budget, yung gano'n, eh di napapalayo tuloy yung pagbibigay ng solusyon para mapupunan yung pangangailangan ng bawat pamamahay. Kung tutusin, mga nakailang buwan na o higit na yata isang taon na narinig natin yung Pangulo mismo ng Pilipinas, sabi niya, noong panahon siya ay gobernador ng Ilocos Norte, okay, nais niya makita yung mga municipal agriculture officers, yung mga tawag natin MAO ng municipal agriculture officers na umiikot, no, sa mga barangay at sa iba-ibang sitio at puro. Umiikot sila dahil inaalam nila yung pangangailangan ng mga magbubukid, ang pangangailangan ng nagtatanim, ang pangangailangan ng namamalakaya. Bakit kailangan gawing umikot yon? Kasi malimit, naririnig na lang natin yung mga municipal agriculture officers na hindi sila nakikita sa kanilang mga tanggapan ay dahil nasa seminar sila. Subalit ang kanilang pangunahing mandato, ang pangunahing gawain nila is alamin kung meron bang sapat na pagkain, no, sa bawat pamamahay. Yung ganun po, mukhang magkaiba yung pananaw at yung pagsasagawa ng mga hakbangin na kakailangan. So, galing na rin yan sa obserbasyon ng Pangulo na dating naging gobernador. Palagay ko, pag bumaba at umikot ang mga agriculturist na nasa pamahalaan natin, mag-iiba kasi pagkakaroon ng mga maliliit na pagpupulong kung paano nga mapupunan ang pangangailangan. Hindi lamang dahil sa may budget ba yan o wala. Kung hindi, alamin natin, ano ba nangyayari sa mga bukid, sa mga taniman ng ating mga meron bang may gumagawa doon? Kasi nahahatak na sila ng mga trabahong pangkabiasnan. Diba? Kumukonti yung ating mga farmers na sila yung gumagawa at sila yung nagtatanim para magkaroon tayo ng mga pagkain. Kaya siguro kabahagi ito ng kinakailangan nating isasagawang mga solusyon. Para ito obserbasyon na gusto kong iparating, kung sususugan nyo man o dudugtungan nyo, kabahagi lang po yan na nakikita natin na yung readiness ng taga-Department of Agriculture, hindi lamang po yan dahil sa may budget ba o wala. Or di kaya dahil nga meron namang tao sa mga bawat tanggapan. Kung hindi, dapat bumaba, umalis, pumunta sa mga kabahayan at makipag-usap at makipagplano doon. Kapag gumagana yung ating sistema kung saan ang pagkain ay hindi nawawala sa ating mga hapagkainan. Kagaya nung narinig ko noon, may isang presidente tayo na merong faith program, yung food always in the home. Diba? Eh, nangyayari ba yan? Eh, kalimitan nga, sa halip na magkaroon ng magpagkain 3 beses sa araw, may mga milyon-milyon ng ating mga kababayan ay kumakain na lang minsanan lang. Correct. Diba? Kinakapos. Eh, malaking kabalintunaan yan, samantalang sabi nga ng marami, hanggang sa ngayon, okay, napakadaling magtanim sa lupain at karagatan ng Pilipinas. Dahil nga sagana tayo, di ba? Nasa tropical climate tayo. Hindi tayo naaabutan ng tagyelo o taglamig kung saan patay ang lahat ng kabukiran. No? So wala tayong 4 seasons na winter, nagtigil ang lahat. Diba? Dito sa atin, buong taon, 365 days a year, makakapagtanim po tayo. Bigyan natin laya si I Roy, think, si Fred. I was thinking, kasi nga, para sa mga viewers,
hindi naman siguro kami mga bata rito. Mga ilang presidente ng nakita namin. And observe mo, every year, paulit-ulit na lang, no? Parang, at saka, sabi nila, well, one of the reasons sabi nila is, may tinanong ako, kasi nga dahil daw yan sa, siyempre yung administrasyon, pag nagpalit ng administration, siyempre iba naman yung priorities, iba naman tao isasaksak doon sa Department of Agriculture, dalakan bitbit yung mga USEC nila and everything, mga tao nila. Kaya, tingin nyo, isa din yun sa cause. Yes, isa din yan. Pero ang pinakamaganda talaga na position talaga dapat ng agriculture, kahit magkakaiba ang namumuno, nagkakaiba, kung ang posisyon nila makakatulong sa mamamayan, malusolusyonin yan. Pero ano ba talagang pinaka-main na problema? Ugat. Bakit? Hindi iniisip ng taga-Department of Agriculture man yan o Office of the President yan, na isa sa dahilan kung bakit hindi na nagtatanim ang maraming tao dahil sa sobrang mahal ng fertilizer. Bakit hindi natin alisin yung fertilizer ibat ng fertilizer para ang lahat ng tao makapag-produce, makapagtanim, makakagamit kasi ang ibang lupa natin acidic na, lalong-lalo na sa walang irrigation. Una, irrigation natin, pag-usapan natin. Ang irrigation natin, hindi buong Pilipinas. Sa amin nga lang, minsan iniigib pa namin yung tubig para ano. Ako, noong pagkapanahonan ko, yung dagat kinukonvert kong tubig para lang mapatakbo yung palay namin kapag tag-init na talaga na kailangan na niyang tubig dahil nagbubulaklak na. Bakit hindi lalagyan ng irrigation ng buong Pilipinas? Na yung irrigation nang hindi naman gagamitan ng kontraktor. Gamitin natin military. Yung tinatawag natin yung engineering department ng military. May isaktong terms niya. Pero ngayon, pangalawa, ang mga mayroong irrigation sa atin, ginagawang subdivision. Irrigation, ginawang subdivision. Na, hindi dapat. Kasi mayroon naman tayong batas sa agriculture land na hindi pwedeng taniman ng building, hindi taniman ng factory, yung mga taniman ng palay. Pero ang nangyayari sa atin, tingnan mo yung papunta ng South Super Highway, puro lang subdivision, puro lang factory. Palayan yan, irrigation yan, fully irrigation yan. Pero nasaan ang irrigation? Binaboy. Samantalang yung mga lugar na walang irrigation, napabayaan, hindi nabigyan ng pansin. Bakit? Una, mag-aaral pa lang. Ginagamitan na naman ng PhD. Pag-aralan pa lang. Ang problema sa PhD, lumayo tayo ng konti para magiging malinaw. Ang problema sa PhD, maganda ang pag-aaral. Matalino yan. Ang problema, application hindi. Bakit? Ito. Ang PhD, kung paniniwala ko lang, ang PhD, dapat tanungin mo na o pag-aralan mo na yung lugar bago magsabi sila, Mr. President, ito yung budget. Pero ang mga PhD natin, hindi ko alam kung inuupuan na lang yung katilalinuhan nila. Tatanungin mo na. Halimbawa, Sir Roy ba to? Magkano bang budget mo dyan? Sasabihin mo, 1 billion. Yun lang ang pagkasyahin. Hindi nakukuha yung tamang paraan dito sa agriculture. Yung tinatawag natin, imbis na ang gagamitin 50 tons na 10 na water pump na gumagana o yung lapad na dapat 3 metro o 5 metro ang lapad, gagawin 1 metro lang. Dahil ang nila, budget ang sinusunod. Hindi yung tamang location. Kung ang PhD natin, pag-aral nila, halimbawa, ito ang gagastusin natin, 100 billion. Yun. Sasabihin na ngayon ng Department of Agriculture, sa Department of Agriculture, 20 billion lang ang budget namin dyan. O di ang gagawin, ito lang, huwag mo pa gagawin buo. Itong taon na to, 20 billion. Sa 5 taon, solusyon. Nandoon yung lahat ng mga pananim na susuplayan at hindi sisingilin dapat ang mga taong sinusuplayan. Dapat allocated ng national government kasi mayroon naman pera ang government. Ipalagay mo na yung subsidize lahat ng government para ang mga tao masayang magtanim, walang tax yung fertilizer, kikita sila, ibig sabihin, nasisiyahan sila sa pagtanim at dapat ang pag-aaral per region, hindi national. Kasi mayroong palay, ito, tulad ng palay dati. Pinag-aralan nila sa Central Luzon, dinala nila sa Mindanao, hindi umubra. Bakit? Iba ang klima doon. Magkaiba ang climate natin. Magkaiba ang climate natin. Yung Central Luzon,
Yung North at saka South, magkaiba. Yung Masbate, magkaiba. Yung Cebu, iba ang klima, iba ang Bacolod, When you say climate, yung temperatura. Yung temperature. Temperature. Yung humidity na siyang nagbibigay ng... Kasi sa ordinary na tao, parang hindi mo pansin yun, di ba? hindi mo pansin. Pero katulad sa amin. Tao, parang pareho lang naman yata eh. Oo. yung intindi mo. maaari siguro madali natin maintindihan na yung pagkakaiba, isang anyo ng pagkakaiba ng sistema ng pagtatanim sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao, ay pati yung planting cycle magkakaiba. Magkakaiba. Kung minsan may mga panahon na mas napapadalas yung tagulan sa Luzon, pero tuyo naman sa Mindanao. Kaya hindi pwedeng yung programa sa agrikultura magkaparehas sa Parehas. iba-ibang lugar. Kailangan angkop, babagay din siya. No? Kaya may mga panahon na kapos ang mga produkto galing sa agrikultura sa Luzon. Sa Mindanao tayo nag-aangkat, kagaya ng saging. Minsan naman sagana naman yung saging sa Bicol o sa Tibog Katagalugan. Kaya hindi mo kailangan mag-angkat ng saging doon sa Mindanao. Pero may mga panahon din na ipapalagay na natin yung ultimong mga gulay galing sa Bagyo, mga highland vegetables, pinaparating pa ng Visayas at Mindanao. Natutuwa, nagugulat ka nga. Oh, bakit walang gulay sa palengke dito na carrots, yung mga highland vegetables? Kasi sasabihin, hindi pa dumating yung delivery mula sa Baguio eh. Namamangha ka dahil laganap na yung ating infrastruktura sa transportation, nakakapagparating ka na ng truck na mga gulay o prutas galing sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa ganon. Ano? Kaya naniniwala ko na tama si Fred na dapat ang pagpaplano sa bawat lugar magkakaiba din. No? At kung may kakulangan sa isang lugar, mag-aambag yung doon kung saan sagana yun. So, paplanuin siya. No? Gusto ko lang isingit to. Ano? Minsan ako ay nakumbida na pumunta sa isang kalapit bansa dito sa Southeast Asia. Kasi may grupo sila ng mga tigaroon sa bansa na yun na naghahanap ng mga teknolohiya sa Pilipinas kasi saludo sila. Ultimo yung kanilang teknolohiya sa pagtatanim ng palay, dito nila kinuha. Mga siyentipiko nila, mga inventor nila, dito nakakakuha sa Pilipinas in the 1960s, in the 1970s and 80s. Ngayon itong bansa na ito, wala na silang problema sa food security kung ang usapin ay kanin o bigas. Sa katunayan, isa sila sa mga bansang kung saan tayo ay nag-i-import ng bigas. Ngayon nang pumunta ako dun sa kanila, hindi man ako nagtatanong, kaya nilang maipaliwanag sa napakasimpleng dahilan kung bakit sila ay hindi na nag-i-importa ng bigas at may sapat silang bigas. Kasi nga, ang tinatawag na pagtatanim sa bigas, sa palay, ay pinapairal at sinasagawa ng kanilang pambansang pamahalaan. It's a national program kasi priority yung pagtatanim ng bigas. Hindi kagaya sa Pilipinas, parang kung maliit na nga yung pitak ng lupain mo, bahala ka sa buhay mo kasi magsimula sa binhi hanggang sa fertilizer, ang lahat ng pagdadaanan mo sa pagtatanim ng bigas, uutangin mo. At wala kang makukuha suporta sa gobyerno maliban na sa paminsan-minsan may patikim ng fertilizer, chemical based naman, di ba? O di kaya bibigyan ng binhi, utang mo 'yon. Ibig sabihin, bago ka pa man mag-aani, Utang na. okay, mabigat na yung loob mo kasi kakapiraso na lang yung maiuwi mo. Doon sa bansa na 'yon, dalawa lang simple lang yung kanilang pananaw sa agrikultura. Number one, food security, na walang gutom sa kanilang bansa. Anong bang klase ng prutas, gulay, karne na kailangan nila? Nakatatak sa kanila na number one, food security. Walang gutom dito. Pangalawa, kung may sobra man sa produksyon nila, yun yung i-import nila. Ngayon, 100% ang suporta ng pambansang pamahalaan sa kalinumang magtatanim o magbubukid. 100%. Ibig sabihin, bawal doon sa lugar nila, sa bansa nila, na uutangin mo yung kabahagi ng produksyon para magkaroon ka ng palay o bigas.
Okay. Ibig sabihin, provided ng gobyerno yon. Mm. I-enroll ka nila. Di ba? Sabi na, ang kailangan nating bigas sa buong bansa ay ganitong volume. Mm. O, sino magpapalista at magtatanim? Mm. Pag nakapagpalista ka, then pagbibigyan ka ng gobyerno, okay, lahat ng farm inputs mo, ibibigay ng gobyerno. Sasabihin niya, ito ha, hindi mo ito uutangin. Ibibigay namin sa iyo yan, itanim mo ng maayos. May farm plan kang susundin. Mm. Pagkatapos, pag nag-ani, okay, yung ani mo, Mm. ang malaking bahagi doon, ilalaan para sa magkaroon ka ng pagkain sa bahay mo. Mm. Ang sobra, babayaran ng gobyerno ang bibili ng bigas mo. Okay? Tapos, sabi, itong binayad namin sa iyo, ilalaan mo yan ngayon sa pag-aaral ng mga anak mo, ilalaan mo rin sa kabuhayan ninyo. Mm. Dahil sobra yan sa produksyon na kailangan mo at walang gutom dito. Mm. Saka pa lang, kukuhanin ng gobyerno ngayon yung naging kapalit o kapayaran ng farm inputs na 100% binigay ng gobyerno. Nung ipinaliwanag sa akin yun, malinaw na, napakasimple lang pala ng formula nila. Yes. Ganun lang. So ngayon, halimbawa, sobra-sobra yung gusto magtanim ng palay o bigas, ang gobyerno rin maghahanap sa iyo ng kaakibat na kabuhayan o pagtatanim. Hindi mo ka nang sumali dyan sa taon na ito dahil sapat na yung number of farmers natin para magkaroon ng bigas for food security. Mm. Kaya pa mag-export. Correct. So, ibang prutas at ibang gulay naman papasukan mo. Napakasimple. Ibig sabihin, pwede yung napakakalagang papel ng Department of Agriculture, yung siya na mismo ang mag-direct ng kung ano yung itatanim para hindi mabibiktima ng mga middleman at mga traders. No? Dahil hindi na sila pwedeng gagawing kalakal yung iba-ibang aspeto ng production na sila yung namumuhunan. Ang kakalabasan, nagiging problema natin yun dahil yung mga tao sa gobyerno, sila rin mismo yung mga negosyante. Yes, doon nadali. Oh, na sila rin yung kumikita dyan. So, ano yung aasahan mo sa kanila? Natatanggalin nila yung sistema nagpapayaman sa kanila. Kaya kung minsan, ang problema natin, hindi talaga yung gutom eh. Ang problema natin, ang gutom kayang malunasan pag nagtulong-tulong tayo. Ang problema natin, mas marami sa atin ang sakit. Di ba? Mas marami sa atin, yung gustong mas mayaman siya, di ba din nang maging mahirap yung higit na nakararami. So, ang malasakit, isang bagay na dapat bitbit nating lahat. Dapat may malasakit tayo sa kapwa natin habang pinangangalagaan natin yung kabuhayan na kailangan ng ating mga kanya-kanyang mga pamamahay. Diyan muna po ako. Palagay ko, may itatanong si Ron. Ay, at saka si Fred. May tinanong ako sa Department of Agriculture. Sabi sa akin, nung pumasok ako, ganyan na yun eh. Ay, yun yung malaking problema. Na kung ano na yung pumasok ka, ganyan na yan, susundan mo na lang. Alam mo walang epekto, dapat gumawa ka ng paraan kasi tinanggap mo yan eh. Kaya ngayon ang sabi ko dati ni Pinoy dati. Kasi, sa totoo, hindi ako nagbubuhat ng bangko. Noong sinabi noong isang, hindi ko nakalimutan kung pangalan yung walang buhok na ano niya, kaibigan niya na. Nagtanong, paano kaya ito mapataas natin yung ekonomiya? Simple lang kinumento ko sa kanya. Palitan mo yung pera, magkakaroon ka ng tataas ang ekonomiya. Sabi niya, malabo yan. Sabi ko, gusto mo, talakayin natin. Sabi niya, sige. Palitan ang pera? Palitan ng pera. Ano yung palitan ng Yung pera? yung bank, natin, yung Bank. pera. Oo, yung mismong ng pera natin, di ba na pinalitan nga. Mm. Kumita naman ako noon. Sa totoo lang, kumita ako 10,000 niyan. Mm. 3 beses kami nag-meeting dyan sa may alumni. Mm. Oo, sinabi ko, kapag pinalitan mo ang pera, tataas ang ekonomiya dahil lahat ng nawawalang pera, marirecover mo yun kasi may serial number. Susunugin lahat yan, tapos gagawa ka ng buong pera, sa cycle ulit yan. Sa cycle ulit yan. Pag umikot lahat ng pera na yan, yung mga lumubog na barko na nawawala, babuhay ulit ang pera yan. Kaya tataas ang ekonomiya natin dahil lalaki yung Paano GDP yung natin. pera ng mga luma? O mga luma, susunugin. Paano yung mga coins? Kaya nga, hindi ko Hindi, maintindihan ang coins naman, hindi naman problema ang coins eh. Doon lang tayo sa malalaki eh. Bakit tingga naman yan? Pwede na yan yun sa pera. Nagkasundo kami. Oh, napalitan ng pera sa loob ng 5 years. Tumas ang ekonomiya. Hindi na nag-ano. Ngayon naman, dito naman sa agriculture natin, kung lagi-laging yun at yun ang susundan, hindi talaga asin. So, kaya nga sinabi ko, magpalit ng ideya.
Dapat, ang ilagay mo sa agriculture, dapat agriculturist. Ilagay mo doon sa dagat, dapat nag-aaral ng fisheries. At kumukuha sila ng advisor na talagang lehitimong magdadagat, lehitimong nag-uuma para makikita natin yung magandang resulta sa food security. Kasi ang kadalasan natin kinukuha. Hindi na sa minsan, ang abogado, maraming klase ang abogado. Kung sa abogado ka dito sa doktor, lawyer ka. Kung ka dito sa agriculture, doctor ka. Lawyer. Kung dito ka naman sa CPA lawyer ka rin. Dapat ang kukunin nila, kung lawyer man ang ilagay nila doong secretary, dapat angkop ang kaalaman doon sa kanyang pwesto. Agriculturist din. Para mai-apply niya yung kaalaman niya. Kasi alam naman natin na hindi natin matatawaran yung kagalingan yan eh. Hindi magiging lawyer hindi magiging lawyer ang isang tao kung walang sapat na talino. Kaya kung agriculturist ka, nagiging lawyer ka dyan, ang lawak ng alam mo tungkol dyan, mabibigyan mo ng pansin yung problema. Huwag mong sundin na, ay, ganyan yan eh. Susundin mo na lang. Eh, alam mo naman walang paginabang, hindi nakakatulong, bakit susundan mo pa? Pagdating sa fisheries, ang ilalagay mo, ay palagay mo ng lawyer, military, pero hindi angkop ang kaalaman. Kaya hindi nasasayang yung kanyang katalinuhan na hindi niya mai-apply doon, gagamit pa rin siya ng advisor. Yung advisor namin, mapagsamantala. Kahit matino yung ilalagay mo dyan, mapagsamantala yung naganyan. Wala namang ano yan. Wala nang, alam mo. Parang for example, pag ako yung secretary, bit-bit ko yung tao, i-appoint ko yan, papasok natin yan. Wala naman yata sa law natin na dapat yung criteria niya, kahit pa paano, for example, sa beef farm mo lalagay, dapat fisheries din yung background. Wala tayong yan. Kaya yun ang sinamantala naman. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, dapat ang kukunin mo yung may angkop na kaalaman dyan. Ngayon, kung hindi man, kasi siyempre, ikaw, presidente, ito yung tumulong sa akin nung panahon ng eleksyon. Ilagay mo man dyan, pero dapat kukuha siya ng advisor na talagang lehitimong mandaragat. Lehitimong alam yung dapat nga sa fisheries, dapat yung alam yung mga plankton profile para makikita kung anong isda ang pupwede ngayon, anong isda ang pupwede dito. Dapat kompleto yan. Yung sinasabi mo, Fred, ay yung dapat ang mga nakatalaga sa pamahalaan, sa gobyerno, sila yung nanunungkulan, sila ay may angkop na. May angkop kaalaman. Oo, kasi kung minsan, napapadalas din, ang pagtatalaga ng tao sa gobyerno, yung mga sekretary, ay hindi naman natin kinakagulat na sila ay mga barkada mula pa sa pagkabata ng nakaupong presidente. Yes. Kung minsan natataon na kulang sila din sa angkop na kaalaman. Kaya kung hindi natin maiiwasan na talagang trust and confidence yung pagtatalaga ng nakaupo dyan, sana yung nakaupo dyan na nakalihim, siya na yung magkukumahog na maghanap ng may angkop na kaalaman. Yun. Na isasama niya ngayon. Yung music niya. Yung assistant secretary niya. Para naman sila naman ang magkakaroon ng kakayahan na yung angkop na kaalaman magagamit nila. Pero ang totoo doon, sabik ang taong bayan na makita yung ating mga namumuno na sila ay mga namumuno sa halimbawa o leaders by example. Kaya mahirap mo kasing asam-asamin na yung isang bilyonaryong kalihim ay makakaintindi ng pangangailangan ng isang napakahirap nating kababayan kung paano niya pinagkakasya ang kakapiranggot o kakapiraso niyang kikitain. O di kaya kung minsan yung kanyang pananim ay nasa lantapan pa ng bagyo, di ba? Yung mga lubhang mahihirap, hindi maintindihan ng mga kalihim na ang sa pagkainan nila, lahat ng oras ay punong-puno ng pagkain yun. Hindi naman natin sinasabi na wala silang pusong may malasakit sa kapwa. Pwede naman yun. Pero pambihira yung pagkakataon na nagkakaroon ng ganung sitwasyon. Ang nakakamangha dun sa na ipamahagi ko sa atin nung a few minutes ago, na nakita ko sa kalapit na bansa, ultimong pinggan na pinag-uusapan sa kanilang bansa. Malinaw sa kanila kung anong ilalaman doon.
At magugulat ka doon, nakita ko doon isang mataas na siyentipiko doon na vice president siya ng kanilang university, no? At siya ang presidente ng mga siyentipiko doon. Napagkakasya niyang kumain sa isang pinggan kung saan kalahati ng kanyang pinggan, no, yung regular na pinggan, kalahati ng gulay. At yung kanin niya, hindi yung unli kanin, no? 1/4 lang doon ang kanyang kanin. At yung kanin pa na tipong, yung variety ay yung tipong natatanim mo ng katutubong variety. So kung wala na talaga, hindi yung puting kanin, pero yung kanin na sariwa galing doon sa kanilang pananim. Ano naman yung karne niya o ano man? Yung karne niya, wala nang mga mantika, wala nang masyadong timpla. No? Tapos sabi ko, ito na ba yung pagkain na sinasabi mong nakakasapat? Sabi niya, yun naman yung itururo sa eskwelahan eh. Andyan lahat. Meron kang vitamins and minerals, meron kang protein, at meron kang carbohydrates. Yun yung basic food group po. So, paano hindi kayo nakakatikim ng ibang masasarap na pagkain, kagaya ng crispy pata, hindi kayo pwede naman yun, pang special occasion na yun. Pero ibig sabihin nun, no, malinaw sa bansa na yun, na ang mga mamamayan, napagkakasya nila sa pinggan, at kaya nilang i-produce, kaya nilang itanim yung pagkain na dadalhin nila sa kanilang pamamahay. Ano yung aral po sa atin doon? Nakakasabik maisip na hindi ka napupunta ng palengke para bumili lang ng kanin mo, ng pagkain mo sa pagkainan. O yung extra, pwede yan. No? Ibig sabihin nun, kayang-kaya ng pamamahay sa bansa na yun, bawat pamamahay doon, at walang hirap doon dahil sa nasolusyonan nila yung gutom. Ibig sabihin ng gutom, hindi naman kailangan magiging matakaw ka. Di ba? Or kumain ka ng sobra. Magiging malnourished ka naman noon. Ibig sabihin, yung simpleng pagkain na ididik tayo ng pambansang pamahalaan, na ito hindi ka magugutom dito, may konting sopa ka, simple lang, may konting kanin ka, may gulay ka, may ganun. Kung yun ay mapaparating natin sa bawat pamamahay, ang akin ding paningin, hindi naman tayo kagaya sa kanila, makagawa tayo ng sistema na mawawala ang gutom sa Pilipinas. Gamit ang akmang kaalaman, angkop na kaalaman sa agrikultura. Kung ang namumuno ay namumuno siya batay sa pagbibigay halimbawa na hindi kailangan maging mayaman ka para matuto kang kumain ng gulay at ang tama lang yung porsyon na nakakain mo sa isang hapunan. No? Kaya marami pa tayo sigurong pwedeng talakayin. No? Itong ginagawa natin ngayon na nagkakaroon tayo ng talakayan kasama ng milyong tagapakinig nitong Pwersa Balita tungkol sa mga bagay na ito. Nais din natin kayong marinig. No? Salamat at naging guest kami, no, ni Roy, at si Fred ay andito siya na ibibigay niya yung nakikita niyang mahalaga mga dapat banggitin sa usapin ng agrikultura, ng food security, at ano ngayon ang mga nangyayari sa ating mga pananim at kabukiran na madalas nabibiktima tayo ng mga malalaking negosyante dahil nga hindi tayo nakapaghanda. Kulang tayo sa pre-positioning. At yung problema sa hoarding, kayang solusyonan kung handa tayo. Dahil walang may hoard, walang may magsasamantala, no, sa kakapiraso nating ipon kung handa tayo na hindi tayo kailangan magpabiktima sa mga hoarders. Yes. Gusto ko Right now we have 973 viewers. So, okay, ganito. I will ask one again kasi yung mga who just Baka bago lang. recently nanonood sa atin. I'm gonna ask Fred. Sa tingin mo, Fred, ano ba talaga ang solusyon dyan sa pagkain natin? Briefly lang. Ang solusyon talaga yung mga indigenous variety panatilihin natin. Indigenous variety. Oo, halimbawa, sa Mindanao, mayroong C4, may C3 na mga C4, variety ng palay. palay. Pati yung mais natin na variety doon, dapat i-maintain yun kasi angkop sa lugar yan. Angkop sa lugar yan. Pangalawa,
ang agriculture natin, dapat sila mismo pupunta sa isang lugar at huwag silang mananatili doon sa tibol na ito lang yung sinasabi na gastusin, ito lang yung kailangan. Dapat, bawat region, mayroong nagumagalaw na nasa labas para makita talaga natin yung food security. Tandaan natin, kayang-kaya ng lupa ng Pilipinas, produsyan ang mga Pilipino na 120 million. Kayang-kaya. Sa tingin ko lang, basta maayos ang pamamalakad at bibigyang pansin ng namumuno sa gobyerno at ang nakaupo, dapat ito ay angkop ang kaalaman sa kanyang posisyon. Attorney. Oh. Yung tungkol sa tanong tungkol sa kung bakit paano ba natin maisasagawa na hindi tayo masyado apektado sa control ng mga nangangalakal, o kung ano yung presyo ididikta nila kung sakaling nangangailangan tayong mamili, no? Kaya nabanggit ni Fred, kung tayo ay pukawin natin at gisingin natin yung kakayahan natin na kalapin kung anong meron tayo na hindi natin kailangan bibilhin, no? At pagyamanin natin yung kung anong meron tayo. Itong mga variety na native, itong mga sangkap o farm input na gagamitin natin sa pagtatanim natin ay nandyan na pala sa paligid natin. Kaya lang, siyempre, napakadali yata na pumunta tayo sa supermarket, sa mga mall, nakapakete pa, ang ganda ng kulay ng mga kwan. Pero ang totoo nun, marami dyan sa mga pagkain o sa mga ingredients na bibili natin, na kailangan natin doon sa ating mga bukid, ay kaya nating kalapin sa paligid lang. No? Ang totoo niyan ay yung tinatawag na nilalakaw nga ng mga mayayaman na bansa, yung ating mga kakayahan, no? Mga natural resources natin, no? At saka pinapakete nila na pagkamaganda, na hindi na tuloy natin nalalaman na yan pala yan ay galing lang sa atin. Marami tayong mga indigenous na mga pananim, no? Na kung tutusin, matutuntunan natin na pumunta na sa masasabi nating international markets. Pero nanggaling yan sa ating mga katutubong mga lupain. Nanggaling yan dyan. So, ito yung isang pamamaraan para maiibsan natin yung pangangailangan na kailangan pa natin gumamit ng pera para lang mapaghandaan yung pangangailangan natin sa bukid. Ngayon, kung nagagawa natin yan, kung anumang ipon meron tayo, ilaan natin yun sa mga teknolohiya na makakatulong sa atin na sa kasalukuyan wala sa ating bansa. No? Kaya, kagaya ng mga tanyag at kilalang mga bansa ngayon na huwag kong wawariin natin noong mga nakaraang mga dekada, sila ay mga disyerto. Pero ngayon, nagiging masagana yung kanilang mga produksyon sa gulay, sa prutas, sa lahat ng pagkain. Bakit? Nakaya na nilang i-convert yung disyerto na gawing mayamang lupa, no? At saka yung mga pananim nila. Dahil nga, gumamit sila ng teknolohiya na siguro natutunan din nila sa bansang kagaya ng meron tayo, kagaya ng Pilipinas. No? Ang kilala sa mga bansa na yun ay pwede natin magamit yung may dalawang bansa, no? Magkaiba yung kanilang klima, no? Yung Israel. Pero number one exporter sila ng mga pagkain at prutas na hindi naman talaga indigenous o native o katutubong sa kanila. Ang isang bansa din na kakaiba din sa Israel, maliit din yung lupa nila. Tubog sila sa tubig. Pero second of the world, largest exporter sila ng pagkain ay yung Netherlands. Di ba? Magugulat kayo, yung kanilang mga warehouses nasa ilalim pa nga ng lupa. Yung kanilang mga pananim nasa ilalim ng tubig. Bakit nila nagagawa yun? Bugso po yun ng pangangailangan. Sa Pilipinas, lahat yan sila ng mga bumibisita sa atin na mamangha. Dahil hindi natin kailangan magpakahirap pa. Yung likas na kayamanan natin, sagana. Nasa sa atin lang na baliktanawan at bigyang pahalaga ito. Sabi nila, hindi na kayo magpapakahirap ng ilang dekada. Kahit anumang oras, pwede kayong magtanim.
para magkaroon kayo ng pagkain Mm. na dadalhin sa mga bahay ninyo. Kaya sa mga tagapakinig, sa milyong tagapakinig ng Puwersa Balita, siguro panahon na tingnan natin, no, kung anong meron tayo. And let us work with what we have. Okay, so before we siguro mag-extend lang tayo konti kasi sa mga sisingit lang natin na topic natin is flood control. Walang parang minsan walang kakwenta-kwenta na issue. Parang kumbaga yung tao na umay na kasi parang parang napuprostrate na yung mga tao. Hindi ko alam kung so but anyway, let's talk about it. Kasi napag-usapan natin earlier yung ano ang dapat gawin sa issue ng flood control. And si Fred ng Radyo Kalusugan has an idea. Fred, sa tingin mo, ano ba ang dapat gawin natin dyan sa flood control na yan? Para maalis yung flood control natin, Marine Engineering Department ang gagamitin natin. Gagamitin natin yung Armed Forces of the Philippines. Mayroon tayong nakaready dyan ng mga engineers na ginagamit lang natin yan tuwing may gera, tuwing may kalamidad. Dapat yan ang bigyan natin ng pansin, bigyan ng pansin ng gobyerno yan, ng ating presidente, na yun mo nang gagamitin. Tataas ang ekonomiya natin kapag gagamitin yan. Kukuha tayo ng mga laborer, hindi na kailangan may units. Kukuha tayo ng mga standby, na qualified na, basta maghalo lang ng semento, gagamitin. Mabilis pa ang paggagawa nun dahil per region ang gagawa din. Kasi mayroon tayong naka-assign doon ng mga Marine Engineering Department, bawat region lalagyan. Dadami ang empleyado, mayroon pa tayong tinatawag na military ready. Non-combatant sila, pero may training din sila ng kaunti doon sa military. Pangalawa, yung flood control kasi na ganito, madaling solusyonan sa atin. Una, ang Pilipinas coastal. Kaya madaling alisin ang tubig. Ang tubig natin, kunting ideya lang tatlong klase ang ulan natin. Sudden clouds, storm clouds, thunderstorm clouds. Lahat yan may mga silbi. Tatalagayin ko yan ng konting panahon. Ang storm cloud, yung sudden clouds, ito po yung ang lawak ng ulan sa 5 to 7 square kilometer na babagsakan is 200 tons. Ang isang kilo equivalent ng isang litro. 200 tons ang ibabagsak niyan. Ito naman, ang component ng tubig nito is 5.1 yung sulfur content. Kaya mas mabilis yan dumami yung mga bakterya o yung mga microorganism para gumanda, lumago ang ating lupa. Okay. Pag sinabing storm clouds, 2,000 tons ang ibabagsak sa 5 to 7 kilometers. Ngayon, kapag ibabagsak ito naman yung lalambot ang lupa, dadalhin sa kanal, dadalhin sa ilog, dadalhin sila sa dyan. Tapos lahat ng bakterya, dumi ng hayop, dumi ng tao, namatay na hayop ng mga bakterya, dadalhin nila papunta sa ilog, dadalhin sa dagat. Kasi ang dagat, 1% sulfur content, namamatay ang bakterya. Kaya nare-regulate, nalilinis ang lupa. Pangatlo, storm clouds, thunderstorm. Ang thunderstorm, 20,000 tons per hour. Siya naman yung nagre-reading na yung ibinaba na lupa na rumurupok, kakayurin niya yan, dadalhin niya para lumawak ng tama yung ilog. Palakihin niya man yan o palalimin. Siya talagang trabaho niya yan. Dahil ngayon, ang ginagawa natin, ni-retrap natin dahil sa kasakiman ng tao, ginagawa ng factory dito, lumiliit yan. Hindi na nagagawa ng natural yung cycle yung ating lupa. Hindi na napapa-areas niyan. Ngayon, pangalawa, ang tubig, sukat na natin. Marami tayong engineer. Mathematician ang engineer. Alam nila kung gaano kalaking volume. 20,000 tons ang ibabagsak. Alam nila kung gaano kalawak ang lupa na pwede bagsakan. Ngayon, dahil sa hindi nga kaya ng ilog natin, dahil ni-reprop, gagawa tayo ng hindi reversible drainage system, one-way drainage system. Paano ba yung one-way drainage system? Tulad noong muntik na kumpaloin ni Bayani Fernando sa may Mandaluyong. Na sinabi ko nga, sir, baka pwede naman ito na engineer ang kausap ko baka pwedeng ang gagawin natin dyan, sa itaas iaalon ng tubig, huwag sa ibaba. Kasi, magiging, reversible yan. Pag napuno ang ilog, babalik yan dito. Reversible Pero kung lalagyan mo ng check valve, isang baka lang na bilog, na doon sa butas, kapag nagpipressure ang ilog, isasara, gagana ang pump sa itaas, naglilimas. Wala na maiiwan tubig. Dumating si Brenda, sabi niya, engineer ka ba? Ikaw hindi. Sabi niya, umalis ka dyan. Hindi pwede yan. Wala kang pakialam dyan. Kasi ang laki-laki niyan.
kaya ng tubig yung aalo dyan. Diniscuss ko yung dami ng tubig na tama, alam nila. Pero ang problema yung implementation, hindi nila nakukuha. Kasi gaano man kalaki yung ilog o yung ginawa mong drainage, kung babalik ang tubig, pupuno ulit ito. Pero kung one-way drainage system, iaahon, mawawala. Ngayon, may mga lugar tayo, tulad ng Espanya, lagi lumulubog yan. Hinarangan kasi ng SM yan eh. Yung dulo, larangan. Bakit hindi bubutasin mo sa SM? Sa ilalim, manatili ang building, sa ilalim dadaan ng tubig. Tapos, gagawa tayo ng hukay dyan, buong ilog, gagawa ng hukay na, siyempre, thunderstorm na ang dumating. Maiwasan, hindi natin na makontrol na talagang mapupuno, may umahapon na tubig hanggang gutter, ano yan, pero hindi susubra. Kailangan mayroon tayong stock na mayroon tayong malalim na hukay dyan sa area ng Maynila kasi ano yan. Tapos, tuwing umuulan, papasok mo na doon gagana yung pumping station. Hindi mapupuno, walang tubig maano dyan. Gamitin lang yung computation. Maintindihan ko. Ang dami namang pera, ba't ano, ang dami namang mga bright dyan. Ba't ano nangyari? Pero, Hindi, ito ngayon eh. Ang bright kasi, gumagana doon sa sinasabi kong tinatawag natin na yung PhD. Pira hanap dito. Pinag-aaralan nila yung pera. Kung magkano lang, yun lang ang gagawin sa proyekto. Hindi nila pinag-aralan ang solusyon na dapat yun ang gagawin para mapanatili at pagdating ng ilang taon, masolusyonan. Kaya kahit gaano kahaba ng taon, ilang taon na kahit abutin ng 100 years, hindi magbabago. yung, Yeah, Tony. ito naman kakaibang pananaw ito, no? First time ko lang ito siguro na may babanggit. At nag-isipan ko rin na ito kasi yung problema sa baha. Nagiging problema lang ito dahil apektado ang taong bayan. Okay? Kasi minsan, nung nakaraan lang mga linggo, nakasaksi ako, nakapunta ako ng Visayas. May mga, habang tinatamaan ng bagyo ang isang lugar, maraming tao doon sa tuktok ng bangin. Nakatingin sila doon sa tubig. No, lumaragasang tubig sa ilog. Tapos, nakikita ko yung mga tao sa bangin, nakatingin sila doon sa tubig. Binabantayan nila kung tataas ba ang tubig, kung saan maapektuhan na sila. Lilikas ba sila kahit yung bahay nila nasa taas ng bangin o hindi pa? Dahil nga medyo mababa pa yung tubig, siyempre hindi sila nababahala. Pero dito sa bandang mas mababa, nakikita mo, lumilikas na yung mga tao dahil apektado sila. Kaya kung titingnan natin, may kaugnayan ang problema sa baha kung paano tayo naapektuhan bilang taong bayan. Kasi kung sabihin na natin nasa bundok lang naman tayo at hindi naman umabot doon, pumantay sa bundok yung baha, hindi naman dilubyo, palagay ko hindi sakit ng ulo yung baha. Kaya lang, ang problema natin sa Pilipinas, hindi maiwasan, marami sa ating mga kabayan nandoon sa malapit sa ilog. Okay? Malapit sa patag, sa mabababang lugar. Malapit sa kung saan ay tumataas yung alon, di ba? Yung high tide. Kung kaya sa Pilipinas, napakalaki ng problema ng baha. So kaya yung mga marunong, kagaya ni Architect Palacox, nagpipresenta siya ng mga pag-aaral kung saan ang mga kabahayan na nasa mababang lugar, aralin na agad na magpatayo ng, kung kaya pa, magpatayo ng pangalawa o pangatlong palapag. Para bago pa man tumaas yung tubig, hindi ka mag-evacuate kasi lilipat ka lang sa pangalawa o pangatlong palapag. Ganyan po ang nakikita kong ginagawa ng mga taga-barangay Tumana sa Marikina. Dahil sanay na sila na binabahaan, kaya nagkaroon ng second floor, third floor yung bahay nila. Hindi sila umaalis doon dahil nag-preposition at nakahanda sila sa mga bagay na yon. Ngayon, hindi lang tao yung apektado, pati pa yung mga hayop, yung mga livestock. Di po ba? Pati pa na yung mga alagang aso, yung sinasagip pa, nakikita, mga ari-arian, natatamaan ng baha. Kaya ito pong problema sa baha, isa itong pambansang suliranin na nangangailangan ng tulong ng lahat. Hindi natin pwede at hindi natin kayang hayaan lang yung pamalaan lang yung kumilos. Kung hindi, bawat isa na apektado tungkol dito. Siguro yung isang pabaon natin na kailangan matutunan ay
napansin ko po ito, no? Yung mga nakikipag-ugnayan sa DPWH, mga engineering consultancy companies, ultimong Metro Manila, napaplat nila, nasusukat nila ang taas ng tubig tuwing umuulan. Alam na nila yung datos tungkol dito. Ang tawag po dyan yung hydraulic profile. Ngayon, ibababa natin sa bawat kabahayan. Ang tanong natin, sa bawat barangay ba natin o sa bawat bahay, alam ba natin yung hydraulic profile natin kung sakaling tumama yung baha o bagyo? Kung hindi, unti-unti nating aralin po ito. No? Napapansin natin yung mga barangay na handa. Ultimo mga poste, may mga naka-label na pintura kung, di ba, kung pula, ilang talampakan, ilang feet yung tatamaan ng baha. At ano yung history ng lugar na yan pag binabaha. Lalo na, halimbawa, dito sa may Araneta Avenue, no? Dito sa may Tatalon. Ultimong, may mga ulan dyan na akala mo wala namang bagyo, pero pag bumaha doon, ultimong bus, di ba? Mapupuno eh, lulubog, di ba? Lalamoy yung mga bata, kawawa. Palagi ko yung paghahanda tungkol dito bilang pambansang suliranin. Ituring na rin natin, mga mahal na tagapakinig, na suliranin natin yan sa bawat pamamahay natin, lalo na kung naapektuhan tayo ng baha. Kaya hindi pwedeng, bagamat ang problema ay takda na rin ng sistema, kagaya ng may natutunan ako dito sa kay kapatid na Fred, no? Yung mga nagpi-PhD dyan. No? Sana hindi kayo mapabilang doon sa PhD na pera hanap dito. Di ba? No? Kasi nga, kaya nga nakakalungkot, kung sino pa yung marurunong at kilala nating umaasa tayong tutubos sa ating pambansang suliranin, sila pa yung nakikinabang at nagsasamantala, no? Sa kakulangan at sa kakapusan ng kakayahan ng higit na kararami nating mga kababayan. Kaya siguro isang silbi din ito ng ating puwersa balita na sana lahat tayo, kasama kayong mga milyon-milyon tagapakinig, no? Gawa natin ng paraan na makapagtulungan tayo. No? Mismo lang yung binanggit ko yung hydraulic profile na. Alamin natin yung hydraulic profile ng ating kanya-kanya mga pamamahay. Para kung ano man yun, halimbawa kung talagang konting ulan na, nababaha tayo, kagaya ng nasa Malabon at Nabotas, gagawa na tayo ng paraan, wala pa man yung ulan, wala pa man yung bagyo. Di ba? Magdagdag ng kung hindi talaga maiwasan, baka nga tuluyan na talaga, lalo na sa area ng may mga reclamation. Lumikas na po kayo. Bago pa kayo tatamaan at malulunod yung mga bahay ninyo. No? Ngayon, malungkot man yung mga ganong kasi pagpapasya, pero we have to bite the bullet. Okay? Mapipilitan tayong magsakripisyo dahil lang po doon. Pero magmumula sa sakripisyo po noon, ay magkakaroon tayo ng kapanatagan. At dahil dyan, siguro naman, magkakaroon pa kayo ng panahon uli pag nagkaroon ulit ng puwersa balita na pagpapahayag, di ba, ng broadcast, ay kasama namin kayo at marinig namin din kung ano din yung inyong mga suhestyon o mga solusyon tungkol sa mga tinatalakay natin dito. May idadagdag muna ako Okay dito po. sa ano. Tama, yung sinasabi mo nga sa Marikina, no? Tama po yan, kaya lang, ito po yung nagiging problema. Sa akin lang, mahihirap yung nandyan, hindi kaya nila magpataas ng bahay. Mahirap. Pero yung sinasabi kong one-way drainage system, magandang ideya yun na taasan, tulungan ng gobyerno. Opo. Pero kung ang gagawin na lang ng gobyerno, yung deke nila pagandahin, at as one-way drainage system, walang tubig nandito, kahit mataas. Sa Netherlands, di ba sabi mo? Yung mga bodega nasa ilalim ng dagat, nasa ilalim ng tubig, pero nagagawa yun dahil sa tulong ng gobyerno. Opo. Ang gagawin, itong Marikina River, dito sa Santa Ana, Santo Niño, or kung saan ba yan, Tumana, kung mataas ang pader nila dyan at one-way drainage system, yung tubig na lahat na nagagaling na tubig dito ay iaahon papunta sa ilog at ipapump yung flood control na yung mga, may tawag sila doon, pumping station, Opo. dadalhin sa dagat, kung hindi nagkakatubig ito. Kahit ang tubig umapaw, andito yung bahay, hindi. O, kasi kung itong mga bahay ang gagawin natin, magandang ideya yun kung tutulungan ng gobyerno. Dahil walang kakayahan ng iba na magtaas ng third floor. Kahit magtaas ka ng third floor, magtaas ka ng fourth floor, pagkatapos ng baha, mayroon pa rin itong pinsala. Pero kung one-way drainage system, dumadaloy ang tubig ng maayos, kahit nasa ilalim yung mga bahay, nandito sa gilid, na walang tubig na pumapasok dahil nalilimas siya pa, ahon doon sa ano, wala tayong problema. Oo, kahit yung Malabon, nabutas. Tandaan mo, ang barko, malaki.
Bangka, malaki, nakalutang. Pero bakit hindi sila lumulubog? Dahil mayroon silang sapat na na nag-aahon ng tubig. Kahit may butas pa yan. Yun lang po yung sa akin. Kaya nga ako, sanay ako dyan eh. Okay. So, I guess, medyo wala na tayong oras. Siguro, last words, start with you, Fred. Last words. Okay. Sana yung ating pinag-uusapan ngayon makakarating sa gobyerno, makakarating sa ating mga pinagkakatiwalaan. At tayo mismo mamamayan, magtutulungan tayo para masolusyonan to. Madaling solusyonan ang Pilipinas dahil coastal area. Baha man yan, agriculture man yan, dahil maghagis lang tayo ng buto, tutubo yan. Idudumi yung santong nga lang, iluluki ng mga bata, pag dumi, tutubo. Kaya, madali yan kung magtutulungan tayo. Fred, salamat. Siguro naman ramdam natin at saka tiyak natin na habang nakikinig tayo dito sa Pwersa Balita, marami tayong natutunan. Ako rin po, no, dahil sa mga pagtatanong ni Roy at paggagabay niya at saka kay Fred, nakukuha ako ng mga magagandang mga pamamaraan upang yung mga pang-araw-araw nating suliranin ay malulunasan. Sana din po kayo, mga mahal naming tagapakinig, magkakaroon pa tayo ng dagdag na talakayan at pagpapalitan ng mga kaalaman. Mangyari po lamang kung may mga tanong kayo at may gusto rin kayo iparating, malayo po kayong pumunta sa Pwersa Balita para magpapatuloy pa itong programa natin. At hindi lang naman po kami ni Fred o kami ni Roy dito ang pwedeng umupo at maging resource, no? Maging panggagalingan ng mga dapat natin iparating sa mga kababayan. Kayo rin po, no? At maraming salamat sa pagtangkilik niyo sa Pwersa Balita. Sana makakaulit po. Magandang umaga. Okay, so again, kung nanonood kayo, kung sino kayo, and if you think meron kayong gustong i-open para sa public, i-comment lang ang Pwersa Balita and hopefully we could invite you in one of our program. So again, ito po ang Club 88 Media Forum. Expect us every Wednesday. Ayusin na namin oras, but every Wednesday we will have a forum dito live sa Canterwood Hotel. And I would like to thank Attorney Tan for the opportunity na magkakaroon na ng bahay Radyo Kalusugan and of course Pwersa Balita and Azul TV. Again, this has been Roy Bato, the chapter chairman of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Region 4A, saying thank you and God bless. Thank you. Salamat.